sobrang mainit itong topic natin ngayon. Ha? Kasi po, una, no, ipapakita natin sa inyo ang list of contractors. Okay, ito yung inilabas na nila ngayon na sino yung mga contractors involved dito sa kino-question. Muna, para fair naman kino-question ngayon ng mga flood control projects at mga projects na dapat naman talagang imbestigahan. Okay, ayan nirelease yan ng Net25. Okay, basahin nyo lang yan basahin nyo lang yan. Mamaya kung meron tayong time, i-ano natin yan, i-discuss natin yung mga pangalan na yan. Kasi po, panoorin muna natin itong video ni Attorney Vic Rodriguez. Okay, ito si Attorney Vic, dati itong kasamahan, kaalyado ng Presidenteng Marcos. Ito siya ay lawyer dati ni Attorney ni Bongbong Marcos. Nagsalita na ngayon si Attorney Vic, no, sa malaking korupsyon ng administrasyon na ito. At dapat nating pakinggan itong si Attorney. Ako, sa totoo lang, nanghihinayang talaga ako at hindi ito nananalo sa last coming election because I believe, in my own opinion, na dinaya si Attorney Vic noong last election. Okay, so mamaya, yun ang unang ipapakita ko sa inyo, video ni Attorney Vic. Nagsalita na si Attorney Vic patungkol dito sa korupsyon na ito ng mga flood control projects. At heto, ang mainit nating ipapakita sa inyo video kanina sa House of Representatives. Mainit ang debate nina itong si Toby Chanco, no? Congressman Toby Chanco. Si Toby Chanco, nainis itong si Toby Chanco kasi parang ayaw na siyang bigyan ng oras sa mga question niya. Okay? Patungkol po ito sa mga reports, no, mga committee reports na bakit hindi ito ina-archive. Dapat itong ina-archive ito para kung sa ganun, kung meron na tayong time na i-investigate natin, i-check natin itong mga reports na ito, kung paano nagasto itong mga budget na ito, paano sila nadagdagan, paano sila nabawasan ng budget, dito yan makikita sa archive. Hinahanap ni itong Congressman Toby Chanco, walang masagot ang mga majority dyan. Majority leader sa Sandro Marcos, nasa kilid nakinig lang sa majority leader. So, yan po ang ating itatalakay ngayon, itong talamak na korupsyon ngayon sa administrasyon. Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para katalak ito sa taong bayan. Okay, mahalaga like and share. Okay, ready? Sabay-sabay mo tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo kung first time nyo itong napanood, no? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Unahin muna natin itong video ni Attorney Vic Rodriguez. Okay? At ayan, I don't want to read this one, Net25 update just in, ngayon lang ito, binigay na nila. Meron silang 14. Okay? Ito ang nanguna, Alex Abilido, President Legacy Construction Corporation. Yan ang nangunguna dyan sa listahan na yan. Narito ang listahan ng mga contractors na iniimbitahan bukas. Kasi bukas na yun, imbestigahan yun ni Marcoleta, August 19, sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa issue ng flood control projects. Ayan, abangan nyo yan sa Senado bukas. Mainit na mainit itong investigasyon na ito. Okay? Without further ado, unahin muna natin itong si Attorney Vic Rodriguez. Pakinggan natin si Attorney. Attorney, ayan, pasok Attorney. Mga nasa kapangyarihan. Ang atin pong pamagat ngayong araw ay tiba-tiba sa baha. Tiba-tiba sa baha. Marami pong naging multi-billionaire dahil sa baha. Samantalang tayo po ay hindi pa rin makaahon sa dagok ng patuloy at walang humpay na baha. Habang tayo'y nalulunod sa baha, nasisira ang kasangkapan. Correct. Ang mga sasakyan, ang mga gamit pang trabaho, nadidisrupt yung ating araw-araw na buhay. At karamihan po sa ating mga kababayan ay hindi pa nga nakakaapak sa tuyong lupa dahil hindi na po lumalabas yung tubig sa kanilang mga lugar, munisipyo, bayan, probinsya, barangay. Ito po at nagpapakasasa tiba-tiba sa baha. Ibig sabihin, kahit mga mayayaman, biktima rin dito sa baha kasi yung mga sasakyan nila nagigiba nasisira, di ba? Ang mga tiwaling politiko na may kasabwat na kontratista. Mahalaga po na pag-usapan natin ito ngayong araw. Subalit bago po yan, meron po tayong mga maagang nakapiling. Ayan, nais ko pong comment at follow po kayo. Init na napapag-usapan lahat. I-follow nyo ang Facebook page nitong si Attorney Vic Rodriguez. Importanteng makafollow kayo kasi po updated rin itong si Attorney Vic sa mga legal terms ng mga current events, no? Especially sa usaping politika. Okay? Please. Last year pa po ito.
Kaya maging bahagi din po kayo ng ating maraming salamat from us Gaming from Dasma Cavite. Ni Bongbong Marcos na this is the new normal, we have to embrace it. Hindi po ito new normal. Abnormal po ito. Abnormal po itong talamak na pagnanakaw sa ating budget. Abnormal po ito. Abnormal po ito. Huwag po nating tanggapin. Ang lahi po ng mga Pilipino ay lahi ng mga magigiting, hindi po magnanakaw. Kanya wag po nating tanggapin na normal ang pagnanakaw, ang pandarambong na nagaganap ngayon sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, sa ating bansa at nagpapakasasa ang napakaraming tiwaling politiko na may kasabwat na mga kontratista gamit ang flood control funds. Kanya po yung ating title ngayong tanghali, August 18, 2025, Tiba-Tiba sa Baha. Bukas ay magsisimula yung Blue Ribbon Committee hearing na pamumunuan po ng chairman nito na si Senador Dante Marcoleta. Ayan. So suportahan po natin hanggat tama ang direksyon. Hindi ko po sinasabing holistic na hanggang dulo. Hanggat tama ang direksyon, lahat po na naglilingkod ng tama. Tulungan natin, suportahan natin, let's motivate them further at protektahan natin, mahalin natin. At bukas nga ho ay simula kay Maria Ana Ordona from Hong Kong. Maraming salamat sa iyo, Maria. Kay Jeff Attorney Vic from Paranaque. Subaybay po kayo. Over the weekend, mababaw lang naman ho ang aking kaligayahan. Dumami at lumawak ang maabot ng tinig maisog. Nang sa ganon, sabi ko nga ho, Forward natin directly sa topic, okay? sa inyo, on many important matters and issues na araw-araw po'y kabahagi ng ating buhay. Dahil ulitin ko, yung buwis na ating binabayad, pera po ng Pilipino yan. Hindi po yan dapat nakawin ng mga tiwaling politiko. At ito nga ho ang ating talakayan ngayong hapon, Tiba-Tiba sa Baha. Bukas magsisimula yung Blue Ribbon hearing ni Senador Dante Marcoleta. Atin pong panoorin, subaybayan at atin pong ipagdasal ng higit pang wisdom. Deserve, although ang sinasabi nag-divest si Saldico nung siya ay naging kongresista. Tama naman yun, but yun nga ang dapat maimbestigahan para lalabas kung sino pa rin ang nakikinabang paano. Correct. Pati si Saldico, dapat maimbestigahan rin para fair, di ba? Nakaka-corner ng ganyang kalalaking kontrata ang SunWest Construction and Development Corporation. Ganon din po yung Highton o Highton Construction and Development Corporation na ang proprietor o ang nagmamay-ari ho ay nagngangalang Christopher Ko. Subalit, wag ho tayong magpapabudol. Kagaya nga po, hindi ba? Last Friday, ang sabi nga natin, ihuhulog si Saldico. Bakit? Hindi po original ang katayuan ni Saldico.